alagang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na masigla. Magandang araw sa ating lahat, no? Ako nga ulit si Doc Anton Roquel, nagbabalik sa Alagang Natural, no? At ang pag-uusapan natin ngayon ay kalusugan, kalikasan kontra influenza, no? So, usapang influenza or mas kinikilalang usapang trangkaso. Ngayon po ay pag-uusapan natin ng isang sakit na madalas nating naranasan lalo na kapag tulad ng mga panahon ngayon na bare months na, malamig at nagkakaroon ng mga konting tag-ulan, no? Ito yung trangkaso o influenza or yung flu kung tinatawag natin. So, alam nyo ba, no, mga viewers, na kahit karaniwang flu o karaniwang trangkaso ay maaari itong magdulot ng seryosong komplikasyon tulad ng pneumonia, no, or yung pulmonya sa Tagalog. Lalo na sa mga bata, matatanda, buntis, at may mga chronic illnesses, no? Kaya mahalagang alamin natin ang tungkol dito. Yan. So, dito lang yan sa Alagang Natural. So, siguro, unang yung naiisip ngayon, saan ba nanggagaling yung trangkaso o yung flu, no? Sa totoo lang po, ang flu ay isang viral or virus, no? At ito ay dinudulot or nadudulot ng influenza virus. So, itong influenza virus na to ay iba't ibang uri ito, no? Na palaging nagbabago-bago taon-taon at ito yung tinatawag nating variants. Kaya kahit nagkatrangkaso ka na dati, pwede ka pa rin magkaroon ng trangkaso ulit, no? At paminsan masasabi nyo din kasi yan is parang, Doc, parang once a year lang naman ako nagkakasakit dati, tapos ngayon parang hindi na. So, ito is by chance lang kasi na nangyayari, no? Dahil nagkakaroon din naman ng sariling resistance, no? Or natututong lumaban yung sarili nyong katawan. Kaya mapapansin niyo paminsan parang, Doc, parang once a year lang naman ako nagkakaroon ng sakit. Parang yun lang yung time period na nagkakaroon ako ng sakit. So, most likely, ito yung flu na nangyayari na nga sa ating katawan. Paano tayo nagkakaroon ng trangkaso? So, naipapasa ang trangkaso ang flu sa pamamagitan ng ubo, bahing o laway ng taong may isang sakit, 'di ba? Pwede ring makuha kapag humawak tayo ng bagay or ng surface na merong virus. Kasama dito or halimbawa dito yung cellphone, mesa, doorknob, pinto, at pagkatapos niyang hawakan, lalo na if kung ilalapit natin sa mga medyo basang parte ng katawan natin, sa may mata, ilong, sa may bibig, no? Dito pwedeng pumasok yung virus. At dahil dito, mabilis nakakalat yung trangkaso o yung influenza virus sa, paaralan, opisina, at saka sa mga matataong lugar. Siguro natatanong ninyo, Doc, ano nga ba yung mga simptomas ng trangkaso? So, unang-una dyan yung mga biglaang lagnat, no? Ang sabi nga natin, ang lagnat is anything 37.5 and above. So, yung mga biglaang lagnat na parang hindi siya dumaan ng ilang araw, yung tipong, ang bilis, karoon ka agad ng lagnat. Ayan. So, pwede yan na trangkasa na kaagad. Ano pa yung mga kasama nan? Yung ubo, sipon. Kasama din dyan yung pananakit ng katawan at kasukasuhan. No? Pwede din dyan yung pagkapagod at yung panghihina ng katawan. At kasama na rin dyan is yung nagkakaroon ng sore throat o yung pananakit ng ulo. So, ito yung mga simptomas ng trangkaso. Hindi naman sinasabi nating lahat, pero kahit yung onti man dito, pwedeng kasing trangkaso na rin yung kinakalabasan nun. Hindi pa siya yung parang full-blown. So, ano yung kailangan gawin natin kung may trangkaso? So, sabi nga natin, kapag trangkaso or flu, viral yung infection, very supportive lang yung treatment natin. Anong ibig sabihin natin ulit? Pag supportive, ibig sabihin kung may lagnat, kukontrahin natin yung lagnat. Kung merong may ibang problema, yun yung kukontrahin lang din natin, no? Kaya dapat talaga kapag merong flu or trangkaso, is dapat nagpapahinga para gumaling kaagad yung katawan. Kasama na rin dito is yung tamang hydration, no? Para uminom ng maraming tubig, yan, para maiwasan yung dehydration ng katawan o yung parang panunuyo ng katawan. Susunod natin dyan is yung pag-inom ng pampababa ng lagnat, tulad ng paracetamol, no? At pwede rin kasi yung paracetamol para sa pananakit ng katawan. Iiwasan din nating pumasok muna sa trabaho or paaralan para hindi din tayo makahawa ng ibang tao. Kasama na rin dyan is yung pagsuot natin, no? Ng mga mask natin o yung mga personal protective equipment natin o yung mga PPE. At kung merong matinding hirap sa paghihinga or mataas na lagnat na hindi na talaga bumababa o sobrang panghihina ng katawan, dapat talaga is magpakonsulta na kaagad or magpatingin kaagad sa doktor dahil mahirap kasi talaga yung flu, no? Sabi nga natin kasi is variant siya. Pwedeng kasing, for example, kay Doc Anton, pag tumama yung flu,
okay lang, hindi masyadong mabigat sa katawan ko. Pwede din na pag tumama sa ibang tao, mas malubha yung nangyayari sa kanila kasi pwedeng magkaibang variants yung tumama sa amin. Kahit trangkaso lang yung tawag natin sa kanila. Kaya dapat talaga is nagpapatingin kayo kaagad sa mga doktor. So ano nga ba yung dapat gawin para maiwasan ng trangkaso? So unang-una yung ating personal hygiene. Kasama dyan yung parating paghugas ng kamay gamit ng sabon at ng malinis na tubig. Ang sabi nga natin ng proper hand washing would last ng dapat 2 happy birthdays, no? At dapat lahat ng parte ng daliri at ng buong kamay is nalalagyan ng sabon at bumubula at binabanlawan natin ng malinis na tubig. Dapat din kasama dyan is yung pagtikip ng bibig at ng ilong kapag umuubo at bumabahing para makaiwas yung paglipat ng virus, no, sa mga ibang tao. Isipin na rin natin dyan or isama natin dyan, uulitin ko po yung paggamit ng sariling maskara, yung mga personal protective equipment po natin pag tayo lumalabas or nasa loob ng bahay, no, para hindi tayo makahawa ng ibang tao. Isa sa mga pwede natin gawin is palakasin yung resistensya gamit ng pagkain ng masustansyang pagkain, magkaroon ng sapat na tulog, tamang ehersisyo at tamang hydration. At sabi nga natin po, kung hindi natin nagagawa yung 4 na yon, pwede tayong uminom ng mga food supplements na nagtataglay ng, for example, lagundi para sa overall lung health natin. Kasama na rin dyan yung yerba buena na pwede pong makabawas dun sa pamamaga, no, ng ibang parte ng katawan. At meron na rin, kunyari, yung malunggay, no, na superfood na marami kang masustansyang bagay na makukuha or nutrisyon na makukuha. Kasama dyan yung tinitingnan nating vitamin C at zinc na lumalaban talaga sa mga sakit. At meron po lahat ng sinabi ko na yan sa Immune Advance at saka sa Flavon Pro na pinag-aralan po na makakatulong po kasi talaga sa katawan natin para lumakas ang ating resistensya, no? Ayan. At kung, again, available naman yung bakuna, no, sa mga lugar ninyo, mas mainam na kunin po natin yung mga flu vaccines na yan, lalo na sa mga bata, matatanda, buntis, at yung merong mga chronic illness or may mga inaalaga ang sakit. Dahil sila naman yung mga immunocompromised, no? Or immunosuppressed po. Ibig sabihin, sila po yung mga mabababa yung resistensya ng katawan. Ayan. So, sa susunod na portion po natin, pag-uusapan natin yung mga tanong ng bayan or yung mga nakikita nating questions, no, sa internet para sa usapang trangkaso or usapang influenza. Flavon Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. So ayan, no, tayo nagbabalik ngayon sa Alagang Natural, ang programang nagbibigay gabay at impormasyon, no, para sa mas mainam at mas masayang buhay at kalusugan. Ayan. So sa usapang trangkaso or sa usapang influenza, meron kasi tayong mga nalikom or mga nakitang common question. So, ito yung pag-uusapan natin sa araw na to. Ulitin ko po, ako si Doc Anton Roquel at ang topic natin ngayon ay kalusugan, kalikasan kontra influenza. Ayan, tayo magsimula na. So, pareho ba ang flu at karaniwang sipon? So, common question siya. Ulitin ko po, hindi po sila magkaparehas. Ang sipon kasi ay mas mild, no? Kumpara sa flu. So, ang flu kasi ay biglaan at mas malala kasi ang mga simptomas. Ulitin ko po yung mga simptomas, ha. Ito yung biglaang lagnat, pananakit ng katawan o kasukasuhan. May kaakibat din yan na parang sore throat or pananakit ng ulo, no?
At ang sabi nga natin is, besides dun sa ubot sipon, pwede kasi siyang maging komplikasyon pa right after. Ayan. So, yun yung difference, no, ng flu at saka ng sipon. Next question, kailangan ba ng antibiotics para gumaling sa flu? Uulitin ko po, hindi nyo po kailangan ng antibiotics para po panggamot sa flu. Ang antibiotics po is kasama na po dun sa name. Antibiotic, ibig sabihin po sa mga bakterya, laban kontra bakterya, hindi po laban kontra virus. Dahil nga po, ulitin ko ulit, na ang flu or ang influenza ay isa pong viral infection. At hindi kailangan ng antibiotics para ito'y gamitin. Ulitin ko po, antibiotics po ay para sa bakterya lamang. Ayan. So, gaano katagal bago gumaling ang flu? So, unang-una po, dahil nga supportive yung treatment, madalas around 5 to 7 days. So, ibig sabihin hanggang 1 linggo. Ngunit maaari itong mas tumagal, lalo na yung ubo or yung sipon o yung pagod ng katawan o yung fatigue ng katawan is medyo malubha, no? Mas mabilis kasing gumaling kung magpapahinga talaga ng tama at iinom ng sapat na fluids at iinom ng mga tamang gamot. At pwede din, ulitin ko po, uminom ng mga food supplements para tumulong po sa katawan natin. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Next question, nakakahawa ba ang flu? Yes, very contagious, no? Or oo, nakakahawa. Pinaka nakakahawa sa unang 3 hanggang 4 na araw, lalo na kung ikaw yung meron, no? Kung nararamdaman mo na meron kang ubo, sipon, or yung mga usual symptoms na sinabi natin kaagad. So, magsimula ng simptomas na yan, pero again, ulitin ko, maaari kasing makahawa pa rin hanggang matapos pa ho, no? Yung buong recovery period na parang 1 linggo. Pwede bang mahawa ng flu mula sa pagkain o tubig? So, ito pong question na to very controversial pero hindi po, no? Ang flu kasi ay hindi nakakahawa sa pagkain o tubig dahil ito'y sa hangin at droplets lang ito napapasa. Pero let's say for example, yung pagkain mo, yung tubig is merong konting droplets or tipong nabahinan or naubuhan. So, baka maipasa po sa inyo sa ganung pamamaraan. Pero hindi dahil na nag-prepare lang ng pagkain or hinawakan lang yung pagkain mo or yung lalagyan na ng tubig is inabot sa'yo, is pwede ka na kagad magkaroon ng flu doon, no? Ayan. Next question. Ano nga ba ang komplikasyon ng flu? So, kapag pinabayaan natin, maaaring mauwi kasi ito sa pneumonia, no? Or pulmonya. Kasama na rin dyan yung mga ear infection, mga sinusitis or sinus infections, or pwede din kasing maka-apekto siya dun sa mga mas matatagal na or mga chronic illnesses or mga inaalagaang sakit tulad ng asthma at saka diabetes, no? So, ito yung mga komplikasyon ng flu. Dahil nga ang flu is viral infection, pinapababa niya pa kasi lalo yung resistensya ng katawan. So, kapag mas mababa yung resistensya ng katawan, hindi ito nakakalaban sa ibang mga sakit, mas lalo itong deteriorate or mas lalo nakakapinsala sa katawan kung hindi natin ito aaksyonan ng tama. Kailan dapat magpatingin agad sa doktor? Ayan. So, ang time period kasi na to sa totoo lang po, very variable. Kung nasa sa inyo, pwede nga kahit hindi magpatingin, pero mas mainam talaga na magpatingin kayo, no? Lalong-lalo na kung hirap sa paghinga or yung magkaroon ng parang sobrang panghihina or matagal na lagnat na parang tuloy-tuloy at hindi na bumababa, no? Lalo na if kung nagkakaroon ng pagkalito or yung mga simptomas na sinabi natin lahat kanina is meron sa mga buntis, bata, mga senior, or ulitin ko po, yung may mga inaalaga ang sakit tulad ng asthma, diabetes, or yung mga transplant patients. Ayan. Ito, very controversial. Effective ba ang flu vaccine? Okay. Yes, effective po ang flu vaccine. Pero hindi kasi, again, uulitin ko, hindi siya 100% or hindi siya sure safe, no? Pero malaki yung chance na mapapigilan yung malalang simptomas. Paano ito nangyayari? So, ang ginagawa kasi ng vaccines is ini-introduce niya yung medyo mas mild na form or mas mild na variant, no? Mas mild na form or variant sa katawan natin at nagkakaroon na kaagad ng impormasyon yung katawan natin paano lalabanan or paano makikilala kaagad, no? Yung sakit. At dahil sa impormasyon na yun,
mas naaagapan ng katawan natin kung paano ito aaksyonan. At sabi nga natin, ang viral infection kasi or sa influenza is very supportive ang treatment. Ibig sabihin ko ano yung nararamdaman, yun lang yung ating ititreat. Pwede bang 2 beses mahawa ng flu sa isang taon? Yes, pwede, no? Ulitin ko po, dahil nga merong iba't ibang strains or iba't ibang variants ang flu, no? Kaya kahit gumaling ka na dati, pwede pa rin mahawa ka pa ulit ng ibang uri naman ng influenza. Kaya nga sabi nga natin, mas maganda na you take the vaccine, no? You take the shot. Bakit? When you take the shot or you take the vaccine, nilalagyan mo ng kahit papano, konting layer pa, no? Ng protection ang iyong katawan. So, last question natin. Totoo bang nakukuha ang flu dahil sa ulan o malamig na panahon? Ayan. So, yung tipong pag naabunan, no? Or nabasa ka ng tubig ulan. So, unang-una po, hindi direktang galing sa ulan, no? Or lamig yung flu. Pero, sa malamig na panahon, mas mabilis ito kumalat dahil nga siksikan sa yung mga tao, sa loob ng bahay, or sa loob ng bus, or sa loob ng opisina, at humihina yung resistensya, lalo na if kung nalalamigan yung katawan. Kaya, mas mainam talaga na maging safe tayo or meron tayong mga precautions na gagawin. Ulitin ko po, yung mga personal hygiene, mga personal protective equipment tulad ng maskara, at saka syempre, ulitin ko po, mas maganda kasi talaga is nagpapabakuna po talaga tayo araw-araw. And if kung hindi natin makuha ulit yon, hopefully malakas yung resistensya ninyo. Ulitin ko lang po, para sa mas malakas na resistensya, tamang sustansya, tamang hydration, tamang tulog, at tamang ehersisyo. Pero kung hindi po kasi talaga kaya dun sa 4 na yon, pwede po kayong uminom ng mga herbal food supplements tulad ng Immune Advance at saka ng Flavon Pro na nagtataglay po ng mga herbal materials, no? Tulad ng lagundi para sa lung health. Tapos meron na rin dyan yung yerba buena para sa pamamaga, mga moringa para sa superfood, at saka vitamin C at saka zinc na kontralaban sa mga iba't ibang sakit ng katawan, no? Kaya yung mga bagay na yun is pwedeng makatulong panglaban talaga sa flu, no? O trangkaso. Ayan. Kaya mga kaibigan, ang flu ay karaniwan pero huwag itong ipawalang bahala, no? Kailangan nating tandaan na dapat sa trangkaso, kailangan meron tayong pahinga, tubig, at tamang gamot lang ang kailangan. Iwasan natin yung mga antibiotics, no? Kung hindi naman kailangan, at ang pinaka-importante is, ulitin ko po, magpabakuna po tayo para sa dagdag na proteksyon. Ulitin ko po, maraming salamat sa inyong pakikinig at yan ang usapan nating kalusugan, kalikasan kontra influenza. Ulitin ko po, ako po si Doc Anton Roquel. Ito ang Alagang Natural, ang programang nagbibigay gabay at impormasyon para sa mas mabuting kalusugan at kalikasan. Maraming salamat po. Alagang Natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na masigla. Ito ang ating adhikain. Hi everyone! Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!